Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 671 hanggang 77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang may-ari ng command token no. 30 ay isang binata sa paligid ng edad na 35. Hindi na kailangang sabihin, ang mga batang henyo ng iba't ibang empires ay mga nangungunang henyo na martial artists sa empires na kanilang pinanggalingan, at sila ay nagtataglay ng kanilang sariling pagmamataas. Walang exception ang kalaban ni Alvin. Ang binata ay may mapagmataas na ekspresyon habang sinusuri niya si Alvin ng may paghamak, at nagtanong ng may paghamak. Ikaw ba ang batang iyon na automatikong umaban sa unang round? Gayunpaman, hindi pinansin ni Alvin ang binata, o marahil, masasabing hindi mapakali si Alvin. Matapos niyang gamitin ang kanyang espiritual na lakas para makita ang kultibasyon ng kanyang kalaban, tuluyan ng binaliwala ni Alvin ang kanyang kalaban. Ang isang 5th level Void Initiation Stage martial artist ay walang banta sa kanya kahit kaunti. Anak, mas mayabang ka. Nang makita niyang binaliwala siya ni Alvin, lumungkot ang mukha ng binata, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng walang awa na ningning habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Alam mo bang walang nang ahas na baliwalain ako? May isang tao ngayon. Hindi pa rin tumitingin si Alvin sa binata habang inaayos niya ang kanyang manggas at hindi nagmamadaling nagsalita. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Nagdilim ang mukha ng binata nang tumaas ang origin energy sa kanyang katawan, at tila nag-transform siya sa apoy habang sumipol. Whoosh! Sa kalangitan, ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot upang tuluyang magtagpo sa 7 sinaunang may sungay na silhwete ng dragon. Ang lahat ng ito ay walang alinlangan na nagsiwalat sa paglilinang ng binata. Ikalimang antas ng Void Initiation Stage. Kung hindi dahil sa puting nakadamit na binata na namamahala sa pamumuno sa Dynasty Martial Competition ngayon na hindi nag-anunsyo ng simula ng mga laban, ang binata ay naiinip na sana na inatake si Alvin. Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat sa nanunood na lugar kung saan naruroon ang grupo ng mga miyembro ng Darkstone Empire ay tumingin kay Alvin. Lalo na si Sandro at ang kinatawan ng Holdwin Empire, nakatitig pa sila kay Alvin nang nag-aapoy na mga tingin. Parehong gustong malaman ng dalawa kung ano ang kasalukuyang cultivation ni Alvin dahil nagawa niya talagang gawin si Logan na nakalusot sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage na napakataas ng tingin sa kanya. Alvin. Nakatitig ng matagal si Logan kay Alvin habang huminga siya ng malalim at sa gayon ding sabik na gustong malaman ang kasalukuyang cultivation ni Alvin. Bukod sa pagkatalo kay Lizardo at pagbibigay karangalan sa kanyang amo, ang kanyang layunin ay talunin si Alvin at hugasan ang kahihiyan ng nakaraan. Kung maaari, papatayin niya si Alvin pagkatapos talunin si Alvin para maiwasan si Alvin na maghanap ng gulo sa Asher Forest Trisect sa hinaharap. Sa loob ng Asher Forest Trisect, ang orihinal na sect leader ng Demonic Lotus Blade Sect ay ang kanyang foster father, at malaki ang utang na loob niya sa kanyang foster father. Ayaw niyang payagan ang kanyang foster father na malagay sa panganib. Sa wakas nakikita ko na kayong lumalaban. Kasabay ng pag-ungol niya, si Lizardo ay may ekspresyon na puno ng pag-asa. Nagkagulo na ngayon ang third-class spectating area sa paligid ng Cage Battle Arena. Iyan ang binata na nagkaroon ng swerte sa unang round ng mga selection at automatikong umaban. Ang binatang ito ay dapat ang pinakabata sa mga kabataang henyo ng iba't ibang imperyo na dumating dito ngayon, tama ba? Exactly. Siya nga ang pinakabata, at mukhang nasa 25 lang siya. Saang empire siya galing? Hindi kaya walang iba sa mga nakababatang henerasyon ng empire na iyon. Ang mga manunood na ito sa ikatlong klase na lugar ng panunood ay hindi nakita ang sitwasyon sa pangalawang klase na mga lugar na nanunood. Isa pang miyembro ng Darkstone Empire. Alam ng ilang kinatawan ng ibang empire sa second-class spectating areas ang pinagmulan ni Alvin. Sa pagkakataong ito, ang dalawang batang henyo sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage o mas mataas ay nagmula sa Darkstone Empire, at mahirap para sa Darkstone Empire na hindi makatawag ng pansin. Anak, kung ang bait mo ay umamin ka agad ng pagkatalo. Kung hindi, kapag nagsimula na ang laban, hahatiin kita sa dalawa.
Ang kalaban ni Alvin, ang binata ay may mabangis na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may madugong pulang kinang na tila naghihintay ng pagkakataon na lumunin si Alvin. Hatiin mo ako sa dalawa. Ngumiti si Alvin. Depende yan kung may kakayahan ka. Makikita mo na agad. Bagamat ang composed na ekspresyon ni Alvin na naging dahilan ng mahinang pakiramdam ng binata na may kakaiba. Ngunit ang bahid na ito ng pagkabalisa ay nawala nang makita niya ang batang hitsura ni Alvin. Hindi niya akalain na ang isang binata na nasa edad na 25 ay magiging kaparehan niya, isang martial artist sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage, at ang kanyang kalaban ay sadyang nagmimistula. Naniniwala siya na hanggat nagpumilit siya hanggang sa sandaling ipahayag ng binata na nakasuot ng puting damit na nagsimula na ang mga labanan, tiyak na aaminin ng binatang nauna sa kanya ang pagkatalo sa unang posibleng sandali, samantalang, sasamantalahin niya ang pagkakataon sa sandaling iyon para hatiin ang binata sa dalawa. Gagawin niya ang sinabi niya. Simulan na. Matapos pamwesto ang 20 kabataang henyo, nagsalita ang binata na nakaputing damit. Agad-agad, maraming kabataang henyo ang umatake, at pinili nilang umatake muna para agawin ang inisyatiba. Kabilang sa kanila ang kalaban ni Alvin. Sa sandaling matapos magsalita ang binata na nakasuot ng puti, ang kalaban ni Alvin ay kumislap patungo kay Alvin na parang isang agila na kumukuha ng biktima nito. Sa kalangitan, isa pang 8 sinaunang horned dragon silhouette at ilang libong sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa gilid ng umiiral na 7 sinaunang may sungay na dragon. Malinaw, hindi lamang ang kalaban ni Alvin ay isang 5th level Void Initiation Stage martial artist, naintindihan pa niya ang 5th level concept at nagtataglay ng grade 5 spirit weapon. Ang kanang kamay ng binata ay mahigpit na nakahawak sa kanyang spirit weapon claw habang ito ay napunit sa kalangitan at nagbunga ng isang alo ng isang mahinang alulong ng hangin na bahagyang tumatagos sa tainga. Ang kanyang anyo ay kumislap tulad ng hangin at dumating bago si Alvin sa isang kisap mata. Mabilis siyang umatake tulad ng kidlat, ang kanyang grade 5 na spirit weapon na naglalaman ng nagngangalit na origin energy habang ang kanyang ika-5 antas na concept ay sumunod sa kanyang origin energy na parang anino at kumislap sa kalangitan upang dumiretso sa ulo ni Alvin. Ang ekspresyon ni Alvin ay kalmado tulad ng dati nang harapin ang buong puwersang strike ng isang martial artist sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Nang makita niya ang kanyang mga kalaban na kumikislap ang matalim na kuko, si Alvin ay gumawa ng kanyang hakbang. Sining sa pagguhit ng espada. Hindi pa dumarating ang kanyang kalaban, ngunit itinaas na ni Alvin ang kanyang kamay at bahagyang nakipagkamay sa kanya. Walang sino mang naruroon ang malinaw na nakakita ng kulay violet na liwanag ng espada na dumaan, at tila ito ay naging isang nakakalason na kulubre na ahas na mabangis na kumagat sa leeg ng binata. Whoosh! Kasabay ng paglalaho ng liwanag ng espada, ang mga nakapaligid na manunood ay wala pa sa oras upang mag-react sa nangyari nang iniligpit na ni Alvin ang Violet Myrtle Flexible Sword sa kanyang kamay at pinalayas. Bang! Sa sandaling bago pa lumapit sa kanya ang matalim na kuko ng binata, ang binti ni Alvin ay sumipa sa dibdib ng binata at sinipa siyang lumipad. Sa sandaling ito, nanatiling hindi kumikibo ang binata at pinahintulutan si Alvin na sipain siya sa paglipad. Kung titingnang mabuti, mapapansin ng isa na hindi niya gustong gumalaw. Ito ay dahil siya ay patay na. Sa kanyang lalamunan ay isang napakaliit na marka ng espada, at ang nakasisilaw at nagniningning na sariwang dugo ay walang tigil na nag-spray mula doon. Isang 5th level Void Initiation Stage martial artist ang pinatay ni Alvin sa isang galaw. No. 32 ang nanalo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namamahala o nagre-record ng mga resulta ay natigilan saglit bago nakabawi mula sa kanyang pagkabigla at ibinalita ang mga resulta. Gaano kalakas? Napatay niya ang isang 5th level Void Initiation Stage martial artist sa isang galaw lang. Binata ba talaga itong nasa edad 25? Ang karamihang tao na orihinal na nag-aakalang tiyak na matatalo si Alvin ay nagulat. Bakit ang Darkstone Empire ay may napakaraming kabataang eksperto? Maraming mga kinatawan ng Empire ang hindi napigilang sumimangot dahil hindi nila akalain na ang gayong malalakas na kabataang henyo ay magkakasunod na lilito mula sa Darkstone Empire.
Sa ganang kanila, ang lakas ng naka-violet na binata na ito ay tila hindi mas mababa sa dalawa pang kabataang henyo ng Darkstone Empire na nasa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas. Tulad ng inaasahan. Napabuntong hininga ang kinatawan ng Holdwin Empire. Kahit na matagal nang nakahanda si Sandro, nabigla pa rin siya. Talagang napakalakas ni Alvin. Mukhang nagtitimpi pa ang lalaking ito. Nakataas ang mga tuwid na kilay ni Lizardo habang iniisip ang sarili. Alvin. Seryoso ang ekspresyon ni Logan. Noong umatake si Alvin kanina, hindi niya ito nakitang malinaw, at nagbigay daan ito sa kanya na mapagtanto na medyo mas mababa pa rin siya kay Alvin. Nagdulot ito ng labis na pagkadismaya sa kanya. Nagtataka ako kung ano ang posibilidad para sa aking tagumpay. Nang harapin ang napakaraming nag-aalab na mga tingin, ganap na binaliwala ni Alvin ang mga ito habang siya ay kumikislap at nag-transform sa isang kulay violet na kidlat na kumikidlat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik sa kinaroroonan ng iba pa mula sa Darkstone Empire, at sa halip ay dumiretso siya sa first-class spectating area. Ang kanyang mga aksyon ay naging sanhi ng maraming tao na natigilan. Parang hindi naman lahat kayang umakyat dyan, diba? Maging ang binata na may puting damit na namamahala sa cage battle arena ay hindi napigil ang tumingin sa ibabaw. Nang makita niya si Alvin na nakaupo sa tabi ng tatlong miyembro ng Flare Clan, bahagyang nagulat ang mukha ng binata na may puting damit. Ang isang tao mula sa isang maliit na imperyo na tulad niya ay talagang nakakakilala kay Wilbur. Irish, magkano ang napanalunan natin? Umupo si Alvin sa tabi ni Irish at bahagyang naiinip na nagtanong. Natigilan si Irish, pagkatapos ay napagtanto niya kung ano ang tinutukoy ni Alvin, at hindi niya maiwasang magsalita ng mapait na ngiti. Kuya Darfield, ang cage battle arena ay hindi pa nagsisimula sa pagtaya. Isang beses lang magsisimula ang pagtaya kapag nagsimula na ang ikatlong round ng mga selection. Magsisimula lang ito sa ikatlong round ng mga selection. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang marinig niya ito, at napagtanto nila na siya ay masyadong naiinip. Napangiti si Alvin na nahihiya, at pagkatapos ay inabisuhan niya sina Wilbur at Elder kung bago bumalik sa lugar na pinagmamasdan kung saan ang iba pa mula sa Darkstone Empire ay nakaupo at naupo sa tabi ni Lizardo. Alvin, may kilala ka bang nakaupo sa first-class spectating area? Ang kinatawan ng Holdwin Empire, ang matandang lalaki na pinangalanang Lane, ay tumingin kay Alvin at nagtanong na may pagtataka. Uri ng. Casual na tumango si Alvin. Uri ng. Napaawang ang sulok ng bibig ng matanda. Anong klaseng sagot ito? Pagkaupo ni Alvin, napansin niyang maraming titig ang nakatitig sa kanya at hindi binawi ng mahabang panahon, at naging sanhi ito ng kanyang pagkatahimik. Sa kabutihang palad, pagkaraan ng ilang sandali, ang mga titig na iyon ay sunod-sunod na lumayo sa kanya, at ito ay naging dahilan upang siya ay nakahinga ng maluwag. Ang pakiramdam na tinitingnan na parang unggoy ay labis na hindi nakalulugod. Samantala, ang iba pang 18 kabataang henyo ay sunod-sunod na nagpasya kung sino ang mananalo sa kanilang mga laban. Ang 10 tao kabilang si Alvin ay naging mga taong unang umaban sa ikalawang round, samantalang, si Harley na pumasok sa arena kasama si Alvin ay sa halip ay naalis. Kasunod nito, nagpatuloy ang ikalawang round. Dahil ang mga taong kasali sa ikalawang round ay kalahati lamang ng mga taong lumahok sa unang round ng mga selection, ang ikalawang round ay natapos ng mabilis. Sa gilid ng Darkstone Empire, tanging sina Alvin, Lizardo, at Logan lamang ang nakasulong. Tungkol naman sa Holdwin Empire, 2 na lang sa kanila ang natitira, at sila ang 2 pinakamalakas na martial artists sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage ng Holdwin Empire. Natapos na ang second round ng mga selection. Magpahinga ng 15 minutes. After 15 minutes, tuloy na ang third round ng mga selection. Napapanahong nagsalita ang binata na nakasuot ng puti. 672. Hanggang ngayon, ang grupo ng mga batang henyo na lumahok sa Dynasty Martial Competition ay maaaring direktang dumurog sa kanilang mga kalaban o direktang nadurodge ng kanilang mga kalaban. Siyempre, may ilan na kapantay, at ang mga labanan sa pagitan ng mga batang henyo na ito ay higit na umasa sa kanilang sariling karanasan at kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kasanayan dito ay karaniwang nangangahulugan ng martial skills.
Ngunit sa mga tuntunin ng antas ng kanilang mga kasanayan sa militar, ang mga batang henyo na naruroon ay halos pare-pareho, at lahat sila ay nakabisado ang isang mataas na grado ng Earth Rank Martial Skill sa yugto ng pagiging perpekto. Ito ay isang bagay na napansin ni Alvin mula pa noong una. Sa isang Void Prying stage na martial artist, ang Earth Rank Martial Skills ay konektado sa force na naiintindihan nila. Hanggat naabot ng kanilang puwersa ang advanced stage, ang kanilang mataas na grade na Earth Rank Martial Skill ay aabot sa Perfection stage, samantalang, naging dahilan ito upang ang mga martial artist ng Void Initiation stage ay nasa isang napakahiyang sitwasyon. Maliban na lang kung naiintindihan nila ang Void Interpretation concept sa lalong madaling panahon at nalinang ang isang Heaven Rank Martial Skill, kung hindi, kapag kalaban nila ang isang kalaban, mapapansin nila na ang kanilang mga kalaban ay kadalasang kapantay nila sa kanilang mga nakakamit ng martial skills. Kaya, ang labanan sa pagitan ng dalawa ay halos umaasa sa origin energy and concept. Kung ang kanilang origin energy at concept ay pare-pareho, ito ay sa halip ay isang pagsubok ng kani-kanilang karanasan sa pakikipaglaban at ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang martial skills na may parehong mataas na grade na Earth Rank Martial Skills. Siguradong matatalo ang isa na may mas halatang gap ng kababaan sa kalaban. Kaugnay ng martial skills, may hindi malulutas na agwat sa pagitan ng Heaven Rank Martial Skills at Earth Rank Martial Skills. Sa pamamagitan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, si Alvin ay nagkaroon ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa Heaven Rank Martial Skills. Ang Heaven Rank Martial Skills ay iba sa Earth Rank Martial Skills. Ang mga kasanayan sa militar sa Earth Rank ay ganap na umasa sa antas ng puwersa ng isang tao, samantalang, kahit na ang Heaven Rank Martial Skills ay may hangganan na nangangailangan ng Void Interpretation stage upang maunawaan, o sa madaling salita Intermediate Concept upang linangin, hindi ito sumunod sa antas ng konsepto. Pangunahing gabay ito para magamit ng walang kamali-mali ang konsepto at enerhiya ng pinagmulan ng isang tao para makapagsagawa ng mas epektibong pag-atake, depensa, at bilis. Halimbawa, sa isang labanan sa pagitan ng dalawang unang antas ng Void Interpretation stage na martial artist, ang kanilang pag-unawa sa concept ay pantay, ngunit ang spirit weapon ng una ay isang level na mas mababa kaysa sa huli. Ito ay ang lakas ng isang buong dalawang sinaunang may sungay na dragon na mas mababa sa huli. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, kung ang mga dating nakamit sa isang Heaven Rank Martial Skill ay higit na nalampasan ng huli, hindi magiging imposible para sa una na makakuha ng tagumpay. Sa oras na iyon, ang lalim ng isang Heaven Rank Martial Skill ay sapat na para baliwalain ang pagkakaiba ng dalawang sinaunang may sungay na dragon. Halimbawa, ang malupit na lakas ng huli ay nalampasan ng una, ngunit ang una ay mas sanay sa mga kasanayan kaysa sa huli. Kaya, hindi imposible para sa una na makakuha ng tagumpay. Nadurog ang puso ni Alvin nang mag-isip siya hanggang dito. Siyempre, kahit na ito ay malupit na lakas, ang pagkakaiba ay hindi masyadong malaki. Halimbawa, kapag ang isang may sapat na gulang ay inihambing laban sa isang bata, kahit na ang isang may sapat na gulang ay hindi alam ang anumang mga kasanayan, ngunit ang bata ay nakakuha ng pagiging perpekto sa kanyang mga kasanayan, imposible pa rin para sa isang bata na talunin ang isang may sapat na gulang. Kapag ang pagkakaiba sa lakas ay dumating sa isang tiyak na lawak, ang isa na may mas malakas na lakas ay ganap na dudurog sa mas mahina. Ito ay isang bagay na lubos na malinaw kay Alvin. Amongst Heaven Rank Martial Skills, low-grade Heaven Rank Martial Skills ay maayos pa rin dahil wala silang masyadong maraming requirements. Kung ito ay isang high-grade Heaven Rank Martial Skill, hindi lahat ay may kakayahang linangin ito. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang ulo nang maalala niya ang 9 Tribulation Sword Control Technique na nakuha niya sa Sword Monarch's Treasure. Ang 9 Tribulation Sword Control Technique na iyon ay nangangailangan ng espiritual na puwersa upang magamit kapag isinasagawa ito. Maliban kung ang isa ay isang Inscription Master, kung hindi, kapag ang isa ay naging isang Martial Emperor, ang isa ay may kakayahang gumamit ng spiritual force upang isagawa ang 9 Tribulation Sword Control Technique. Kung ikukumpara sa 9 Tribulation Sword Control Technique, kahit na ang 9 Dragons Radiant Flash na nakapaloob sa ikapitong anyo ng 9 Dragons War Sovereign Technique ay isang mataas na grade Heaven Rank Martial Skill, hindi ito nangangailangan ng pag-asa sa spiritual force. Umaasa ito sa
Samantala, si Alvin ay nagsimulang mag-flash sa likod ng Nine-Nains Dragon War na may kaugnayan sa mga alaala ng Nine-Nains Dragon na naiwan sa mga alaala ng Nine-Nains Dragon. Muling pagsilang ng Martial Emperor. Konsepto ng espada. Hindi kailanman naisip ni Alvin na bukod sa pamamaraan ng mental cultivation, ang ikapitong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique ay nagturo din ng isa kung paano maunawaan ang konsepto ng sword sa pinakamaikling panahon na posible. Kaya lumalabas na ang Nine Dragons Radiant Flash na ito ay isang sword skill. Isa itong ganap na bagong sword skill na pinagsama ng Rebirth Martial Emperor ang high-grade Heaven Rank sword skill, Nine Dragons Flash at Radiant Sword, para mabuo. Biglang naunawaan si Alvin. Sword skill. Sword concept. Kung naiintindihan ko ang sword concept, kung gayon sa pamamagitan ng pag-asa sa sword concept fragment na hawak ko, hindi ba ang pag-unlad ko sa sword concept ay magiging katulad ng aking wind concept at umaban sa napakabilis na bilis? Nang mag-isip siya hanggang dito, lumundag ang damdamin ni Alvin. Mabilis na dumating ang isang kaaya-ayang sorpresa. Noong una, nang makuha niya ang sword concept fragment, minsan naisip ni Alvin na unawain ang sword force at payagan ang kanyang sword force na mag-transform sa sword concept. Sa ganitong paraan, ang sword concept fragment ay maaaring gamitin at hindi masasayang, higit pa, kung naiintindihan niya ang sword concept, ito ay lubos na makakaapekto sa kanyang hinaharap. Noong siya ay nasa Sword Monarch's Treasure noong isang araw, minsan ay nakakuha siya ng 3 profundity fragment. Isa sa mga fragment noon ay ang Sword Profundity Fragment. Kung gusto niyang magamit ang Sword Profundity Fragment, kailangan muna niyang maunawaan ang ika-9 na antas ng advanced na konsepto at saka lang niya masisimulang hawakan ang Sword Profundity. Ano man ang mangyari, ang ikapitong anyo ng Nine Dragons War Sovereign Technique ay masasabing napapanahong tulong sa pagkakataong ito, at itinuro nito ang landas ng pagsulong para kay Alvin at pinahintulutan siyang maiwasan ang maling pagliko. Alvin. 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 Bigla, sa kanyang pagkatulala, narinig niya ang isang alon ng mga sigaw na tumatawag sa kanya. Kinilig siya at bumalik sa katinoan bago tumingin kay Lizardo na nasa tabi niya. Anong problema? Kanina, saktong si Lizardo ang tumatawag sa kanya. Huwag ka nang magambala, ikaw na ang pumasok sa arena. Mapait na tumawa si Lizardo. Natigilan si Alvin nang marinig niya ito, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin at nakita si Logan na kumikislap na patungo sa langit sa itaas ng arena. Mayroon ding isa pang 18 batang henyo na nag-flash out. Nagsimula na ang ikatlong round. Nag-react si Alvin sa nangyayari, at pagkatapos ay nag-flash out siya para sundan ang iba. Ang mga taong unang pumasok sa arena pagkatapos ng ikatlong round ng mga selection ay ang mga batang henyo na nagtataglay ng command token No. 1 hanggang No. 80 na nanalo sa kanilang mga laban. Ang kalaban ni Alvin ay isang binata na nakasuot ng berde. Ika-4 na antas ng Void Initiation Stage. Matapos niyang matukoy ang cultivation ng kanyang kalaban, hindi mapigilan ni Alvin na matigilan. Matapos pamwesto ang 20 kabataang henyo, umalangaw-ngaw ang boses ng binata na nakasuot ng puti. Simulan na. Aaminin ko talo. Sa sandaling matapos magsalita ang binata na nakasuot ng puti, isang gulat na boses ang lumabas kaagad pagkatapos, at ito ay lubhang nababalisa. Ito ay ang kalaban ni Alvin, ang berdeng nakadamit na binata na umamin ng pagkatalo. Bahagyang wala sa inaasahan ni Alvin na ang kanyang kalaban ay umamin ng pagkatalo ng napakabilis, at hindi niya maiwasang matigilan. Kahit isang 5th level Void Initiation Stage martial artist ang pinatay mo sa isang galaw, pakiramdam ko malayo ako sa pagiging katapat mo. Naway makuha mo ang mga kwalipikasyon para makasali sa martial competition ng 10 Dynasty sa huli. Bago umalis ang binata na may berdeng damit, tumango siya kay Alvin. Sa kanyang pag-aalala, sa lakas ng naka-violet na binata sa kanyang harapan, hindi naging mahirap na umaban sa unang yugto ng martial competition ngayon. Kaya naman, hinihiling niya kay Alvin ang tagumpay sa pagkuha ng kwalipikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Salamat! Bahagyang ngumiti si Alvin at sumagot. Kasunod nito, si Alvin ang naging unang tao na umaban sa ikatlong round. Inaamin ko ang pagkatalo. Hindi nagtagal, may narinig na namang boses.
Ang kalaban ni Logan ang umami ng pagkatalo. Si Logan ang pangalawa sa pagsulong. Kasunod nito, sina Alvin at Logan ay tumungo sa parehong lugar at bumalik sa second-class spectating area kung saan nakaupo ang lahat mula sa Darkstone Empire. Congratulations! Sumili ang ngiti sa mukha ni Sandro. Sa sandaling ito, napansin niya na nang tumingin sa kanya ang mga kinatawan ng iba't ibang imperyo, ang kanilang mga mata ay puno ng inggit at selos, at ito ay naging sanhi ng kanyang pakiramdam na para siyang lumulutang. Bukod sa isang bahagi ng mga taong umami ng pagkatalo sa ikatlong round, ang mga laban ay mas matindi. Ako na po. Hindi nagtagal, si Lizardo na, samantalang, si Lizardo ay tumawid lamang bilang isang formalidad, dahil ang kanyang kalaban ay direktang umami ng pagkatalo ng walang kaunting pag-aalinlangan. Lizardo, advanced. Sa gilid ng Darkstone Empire, lahat ng tatlong kabataang henyo na nakakuha ng kwalipikasyon para lumahok sa ikatlong round ay umaban, samantalang, ang dalawang batang henyo ng Holdwin Empire ay may swerte, dahil hindi sila nakatagpo ng pag-iral sa itaas ng ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na umaban. 45 na batang henyo lamang ang naka-advance mula sa ikatlong round ng mga selection. Pagkatapos ng isa pang 15 minutong pahinga, nagpatuloy ang ika-4 na round. Ang layunin ng ika-4 na round ay magpasya sa 30 batang henyo. Hindi nakatagpo nina Alvin, Logan, at Lizardo ang iba pang mga kabataang henyo sa Void Initiation Stage sa ika-7 antas at madaling umabant muli. Ngunit, pagkatapos nilang sumulong sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na namamahala sa pag-record ng mga resulta ay humiling sa kanila na manatili. Mukhang malapit nang i-announce ang resulta para sa kompetisyon ngayon. Malinaw na pumasok sa tainga ni Alvin ang boses ni Lizardo. Tumango si Alvin. Maaga pa ba? Kasunod nito, tumingin si Alvin sa langit, at napansin niyang hindi pa rin bumababa ang takip silim. Sa susunod na walang oras, ang iba pang 27 batang henyo ay umabant na rin. Natapos na ang ika-4 na round ng mga selection. Ngayon, magsisimula na ang ika-5 round ng mga selection. Kahit sino pa ito, basta't isa itong natanggal, mayroon kang isang pagkakataon na maglabas ng hamon. Ang boses ng binata na nakasuot ng puti ay umalangaw-ngaw sa buong cage battle arena, at ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat na parang kulog. Maaaring pumunta rito ang mga nakakaramdam na masama ang swerte nila kanina at mag-issue ng challenge sa 30 kabataang henyo dito. Tandaan, isang beses lang nagkakaroon ng pagkakataon ang lahat. Kapag natalo ka na, mawawalan ka na ng pagkakataong sumali sa susunod na yugto ng Dynasty Martial Competition. Ang binata na nakaputing damit ay patuloy na dumagdag. Kaagad, ang isang alon ng mabibigat na paghinga na tumaas at bumaba ng ritmo ay umalangaw-ngaw mula sa second-class spectating area na nakapalibot sa cage battle arena, samantalang, lahat ng nasa third-class na nanunood na lugar ay tumingin sa langit sa itaas ng arena bilang pag-asa. Alam nilang lahat na ito na ang huling pagkakataon para sa grupo ng mga batang henyo na natanggal kanina. Hanggat taglay nila ang lakas at kumpiyansa, tiyak na hindi papalampasan ng mga batang henyo ang pagkakataong ito. 673. Sa wakas ay dumating na sa oras na ito. Isang binata sa isa sa mga second-class na lugar na nanunood ang tumayo bago nag-flash out para tumayo sa kalangitan sa itaas ng arena, at pinagsalikop niya ang kanyang mga palad habang nagsasalita ng may nasasabik na ekspresyon. Obviously, matagal niyang hinihintay ang sandaling ito. Tumingin si Alvin sa binata, at may kaunting impresyon siya sa taong ito. Ang taong ito ay isang pang-6 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist na hindi nagkaroon ng swerte kanina at nakatagpo ng isa pang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist na naging sanhi ng kanyang pagkawala. In next to no time, ang binatang ito ay pumili ng kalaban. Ang kanyang kalaban ay isang pag-iral sa ika-5 antas ng Void Initiation Stage. Nang ihayag niya ang kanyang lakas sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, ang kanyang ika-6 na antas na konsepto, at grade 5 na spirit weapon, direktang umami ng pagkatalo ang kanyang kalaban, at maayos siyang umaban. Ako din.
Sa isang taong nangunguna, ang isa pang ilang kabataang henyo na naramdamang hindi maganda ang kanilang swerte kanina ay sunod-sunod din na nag-flash out at nagsimulang maglabas ng mga hamon. Ang ilan ay nagtagumpay, habang ang ilan ay hindi, ngunit kahit na sila ay nabigo, sila ay hindi ni Katie Ting nakalungkutan, at sa halip ay nakahinga ng maluwag. At least, sinubukan nila at walang pinagsisisihan. Kasabay ng paglipas ng panahon, halos lahat ng ikalimang antas ng Void Initiation Stage na martial artist sa gitna ng 30 batang henyo na sumulong sa yugtong ito ay inalis sa pamamagitan ng mga hamon mula sa iba. Sa loob ng ilang panahon, bukod sa mga batang henyo sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, isang grupo na lamang ng ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na mga martial artist ang natitira. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang halos 10 batang henyo sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage at pataas na kinabibilangan nina Alvin, Lizardo, at Logan ay hindi hinamon ng sinuman. Ngunit ang ilan pang 6 na antas ng Void Initiation Stage na mga batang henyo ay paminsan-minsan ay pinapalitan. Tahimik na lumipas ang oras. Walang kamalay-malay, nagsimulang lumitaw ang pulang liwanag sa abot tanaw, at unti-unting lumulubog ang takip silim. Samantala, wala ng mga taong nagsasagawa ng inisyatiba na maglabas ng hamon. Pagkalipas ng 15 minuto, kung wala nang lalabas para maglabas ng hamon, matatapos na ang Dynasty Martial Competition ngayon. Ang binata na nakasuot ng puti ay nakatayo sa langit sa itaas ng arena at nagsalita ng dahan-dahan, at malinaw na kumalat ang kanyang boses sa paligid. Sa susunod na walang oras, 15 minuto ang lumipas at wala nang naglabas ng hamon. Ang Dynasty Martial Competition ngayon ay natapos na. Ang 30 batang henyo na umaban sa ikalawang yugto ay magtitipon pa rin dito bukas. Sa oras na iyon, lahat kayo ay magsasama-sama kasama ang mga batang eksperto ng iba't ibang kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty at isasagawa ang mga laban sa ikalawang yugto ng Dynasty Martial Competition. Pagkatapos niyang magsalita, diretsyong lumipad ang binata na nakasuot ng puti. Sunod-sunod ding umalis ang karamihan ng mga manunood sa Cage Battle Arena. Ito ay isang warm-up lang ngayon. Bukas ang magiging pinaka-interesante. Sa oras na iyon, ang 30 kabataang henyo na ito ng iba't ibang imperyo na maingat na pinili ay makikipagkompetensya sa mga pinakasikat na kabataang henyo ng ating Dark Cloud Dynasty, at ito ay talagang isang bagay na karapat-dapat sa pag-asa. Ang lahat ng mga manunood sa third class na lugar na nanunood ay unti-unting naghiwa-hiwalay, at ang katulad na nasa sabik na boses ay tumaas at bumaba. Kailangan kong pumunta ng mas maaga at mag-occupy ng magandang pwesto bukas. Now that I speak of it, ang swerte ko talaga sa paglalagay ng taya ko sa 7th level Void Initiation Stage Young Geniuses. Kahit hindi mataas ang return, nakakuha pa rin ako ng pilak. You still want to occupy a good spot tomorrow. What a joke. Napagdesisyonan ko na kapag nakaalis na ang karamihan, mag-ookupa ako ng pwesto at hindi aalis. Magpapalipas ako ng gabi dito ngayong gabi. Hindi naman masama ang ideyang ito, bakit hindi ko naisip ito kanina? Sa ilang sandali, maraming manunood sa ikatlong klase na lugar na nanunood ay tumigil sa paggalaw, at ang kanilang mga tingin ay tumitig sa napakagandang upuan na para bang sila ay mga gutom na lobo na nakatingin sa kanilang biktima. Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, tahimik na nakatayo sa ere ang 30 batang henyo. Swoosh! 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 Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang mga alon ng tumatagos sa tainga ng hangin. Kasunod nito, maraming figure ang makikita na lumilipad sa kalangitan at nakatayo sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena. Ang mga taong ito ay ang mga tao mula sa iba't ibang imperyo na kinabibilangan ng 30 kabataang henyo. Sa kasalukuyan, ang mga mukha ng lahat ng mga taong ito ay puno ng pananabik. Tulad ng para sa mga empires na hindi sumulong sa ikalawang yugto, ang kanilang mga kinatawan at mga batang henyo ay umalis na may kalungkutan. Alvin, Lizardo, Logan. Congratulations! Dinala ni Sandro ang mga miyembro ng Darkstone Empire upang tumayo malapit sa grupo ni Alvin ng tatlo habang bahagya siyang ngumiti at nagsalita.
Tatlong tao mula sa Darkstone Empire ang sumulong, at ito ay isang bagay na ang Darkstone Empire lamang ang nagtagumpay sa paggawa. Sa pagkakataong ito, masasabing nasa limelight ang Darkstone Empire. Kahit na ang taong namamahala sa Cage Battle Arena ay personal na pumunta kay Sandro at sinabi na dahil sa pagganap ng Darkstone Empire sa pagkakataong ito, ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay magbibigay ng masaganang reward sa Darkstone Empire. Nakangiting sumagot sina Alvin at Lizardo, at para kay Logan, siya ay may kalmadong ekspresyon na walang emosyon mula sa simula hanggang sa huli. Ngunit, sa sandaling ito, sa halip ay malinaw na napansin ni Alvin na kapag paminsan-minsan ay sumulyap si Logan sa kanya, halatang naglalaman ito ng malalim na hangarin sa labanan. Malinaw, may intensyon pa rin si Logan na year-okon si Alvin sa ilalim ng kanyang mga paa at hugasan ang kahihiyang dinanas niya noon. Kuya Darfield. Biglang, isang voice transmission ang pumasok sa tainga ni Alvin. Naunawaan ni Alvin na ito ang boses ni Irish. Kasunod nito, ipinaalam ni Alvin sina Sandro at Lizardo bago lumipad para umakyat sa first-class spectating area sa ilalim ng masalimuot na tingin ng lahat mula sa Darkstone Empire, at dumating siya sa tabi ng tatlong miyembro ng Flare Clan. Irish. Tumingin si Alvin kay Irish at ngumiti. Magkano ang mga panalo? Nahulaan niya na ang dahilan kung bakit siya pinatawag ni Irish ay walang iba kundi dahil sa taya ng mababang grado na Origin Stones. Tumawa ng mapait si Irish. Napakababa ng iyong mga posibilidad. Inilagay ko ang lahat ng mababang grado na Origin Stones sa ikatlo at ikaapat na round, ngunit 300 mababang grade Origin Stones lamang ang napanalunan sa huli. 300 mababang grado na pinagmulang bato. Natigilan si Alvin. Kaunti lang. Kahit na nahulaan niya na ang kanyang mga posibilidad ay hindi masyadong mataas, ngunit hindi niya naisip na ito ay magiging mababa sa ganoong lawak. Hindi ba ito masyadong walang katotohanan, tama? Gusto lang niyang kumita ng ilang Origin Stones. Hindi siya sakam, gusto lang niyang doblehin ang kanyang Origin Stones at makakuha ng isa pang 5,000 Origin Stones. Isang maliit na hiling lang niya ay napakahirap na tuparin. Brother Darfield, masyado kang balisa. Ang Dynasty Martial Competition ngayon ay hindi maaaring ituring na tunay na Dynasty Martial Competition, at isa lamang itong kompetisyon sa pagitan ng mga batang henyo ng iba't ibang empires mo. Umiling ang kalapit na Elder Kong, at pagkatapos ay sinabi niya, ang Dynasty Martial Competition bukas ay ang tunay na pangunahing atraksyon. Sa oras na iyon, hilingin sa Young Miss na ilagay ang lahat ng mababang grado na Origin Stone sa iyong sarili, at tiyak nakikita ka ng kaunti. Siyempre, ang paunang kondisyon ay ang pagkakaroon mo ng kumpiyansa sa patuloy na pagkamit ng tagumpay. Bukas. Biglang lumiwanag ang tingin ni Alvin nang marinig niya ito. Tama, bukas na ang totoong simula ng Dynasty Martial Competition. Sa oras na iyon, lahat ng 30 kabataang henyo kabilang siya nakakasulong pa lamang sa ikalawang yugto ay magsasama-sama kasama ang lahat ng namumukod tanging mga henyo ng Dark Cloud Dynasty upang makipagkompetensya para sa kwalifikasyon na lumahok sa martial competition ng 10 dynasties. Nai-imagine niya na ang Dynasty Martial Competition na magsisimula bukas ay tiyak na magiging mas abala at kawili-wili. Ngayon, sa gitna ng 30 tao na naging tanyag mula sa mga kabataang henyo ng iba't ibang imperyo, mayroong wala pang 10 pag-iral sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, samantalang, ang mga batang henyo sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage at mas mataas sa Dark Cloud Dynasty ay higit pa rito. Dahil ganito ito. Irish, alagaan mo ang Origin Stones para sa akin. Bukas, kung papasok ako sa arena, tandaan mong ilagay sa akin ang lahat ng Origin Stones, sabi ni Alvin kay Irish. Ngayon, parang nakakita na si Alvin ng malaking tumpok ng mababang grade Origin Stones na kumakaway sa kanya at naghihintay na kunin niya ang mga ito. Sa kasamaang palad, kung hindi dahil sa mid-grade Origin Stones at high-grade Origin Stones na masyadong nakakakuha ng atensyon, tiyak na itataya ko ang lahat ng Origin Stones na nasa akin sa aking sarili. Napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso at nakaramdam ng matinding panghihinayang na hindi niya magawang maging masyadong halata. Alvin, sundan mo rin kami ngayon.
Sa kasalukuyan, kahit na ang Dark Cloud Dynasty ay tila mapayapa, ngunit ang mga undercurrents ay talagang lihim na dumadaloy, at ito ang pinakaligtas kung ikaw ay nasa tabi ko. Tumingin si Wilbur kay Alvin at nagmungkahi. Ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa, na parang hanggat si Alvin ay nasa kanyang tabi, kung gayon walang maglalakas loob na hawakan si Alvin sa teritoryo ng dinastiyang Dark Cloud. Okay. Hindi tinanggihan ni Alvin ang mabuting hangarin ni Wilbur at direktang sumang-ayon bago sinabing, Tio Flair, aabisuhan ko si Sandro. Dahil nagpasya siyang magpatuloy sa pananatili sa Flair Clan Estate, kailangan niyang ipaalam kay Sandro. Kasunod nito, kumislap ang figure ni Alvin na lumitaw sa malapit na Hariyong at ang grupo ng mga batang henyo ng Darkstone Empire. Sa ilang sandali, napansin ni Alvin na si Sandro ay napapalibutan sa gitna ng isang grupo ng matatandang lalaki at masayang nakikipag-usap sa kanila. Habang nagsasalita siya ay nasa mataas na espiritu na parabang nakatagpo siya ng isang masayang bagay. Kahit na hindi niya malinaw na marinig kung ano ang tinatalakay ni Sandro sa matatandang lalaki, nahuhulaan ni Alvin ang ilang bagay. Ito ay walang iba dahil 3 tao mula sa Darkstone Empire ang sumulong ngayon. Nakilala ni Alvin na ang mga matatandang nakapaligid kay Sandro ay ang mga kinatawa ng iba pang mga imperyo. Dahil sa kanya, Lizardo, at Logan, ang Darkstone Empire ay masasabing nakatayo sa ilalim ng limelight sa pagkakataong ito, at naging dahilan ito upang hawakan ng mga miyembro ng iba pang empire ang Darkstone Empire sa mataas na pagpapahalaga. Sandro. Biglang nagsalita si Alvin, at bagamat hindi malakas ang kanyang boses, naging dahilan ito upang bumalik si Sandro sa kanyang katinoan. Alvin. Napatingin si Sandro sa pinanggalingan ng boses. Sandro, ang iyong Darkstone Empire ay talagang higit pa sa nakikita. Ang gayong batang munting lalaki ay nagtataglay na ng kultibasyon na tila nasa ika-7 antas ng Void Initiation Stage at higit pa, hindi talaga siya simple. Alvin. Ang pangalan na ito ay sapat na nangingibabaw. Siya rin ay katulad ng kanyang pangalan. Matapos makita ng matatandang lalaki si Alvin, hindi sila naging maramaw sa mga salita ng papuri kahit kay Titing. Salamat, seniors, sa papuri, nahihiya ako sa hindi nararapat na papuri na ito. Umiling si Alvin at ngumiti sa matatandang lalaki. Not bad. Hindi mayabang o mayabang, good young prospect siya. Paulit-ulit na tumango ang matatanda bilang papuri. Sandro. Samantala, si Alvin ay hindi nagpatuloy sa pakikipagpalitan ng kasiyahan sa matatandang lalaki, at sa halip ay tumingin siya kay Sandro. I will not be going back all of you today. Babalik ako sa Flair Clan Estate kasama si Uncle Flair at ang iba pa. Sige. Tumango si Sandro. Kung ganoon ay magkita tayo bukas. Magkita tayo bukas. Tumugon si Alvin kay Sandro, at pagkatapos ay nagpaalam siya kay Lizardo bago umalis kasama ang 3 miyembro ng Flair Clan. Sandro, itong si Alvin ng iyong Darkstone Empire ay nakakakilala pa ng isang mahusay na figure na may kwalifikasyon para umakyat sa first class na lugar na manunood ng Capital's Cage Battle Arena. Isang matandang lalaki ang tumingin sa figure ni Alvin na nawala sa malayo at nagtanong kay Sandro. 674. Ang mga pagkakaiba sa mga antas ng mga lugar na pinagmamasdan ng Dark Cloud Dynasty's Capital's Cage Battle Arena ay isang bagay na malinaw na malalaman ng isa sa pamamagitan ng bahagyang pagtatanong tungkol dito. Ang matandang nagtanong kay Sandro ay halatang matagal nang alam ito. Oo. Tumango si Sandro nang mapaharap sa tanong ng matanda. Sinabi niya ang Flair Clan kanina. Flair Clan. Di ba Flair Clan iyon? Nang mawala sa kanilang mga mata ang mga figure ni Alvin at ng 3 miyembro ng Flair Clan, isa pang matandang lalaki ang nag-react sa kahulugan ng mga salita ni Alvin, at ang kanyang mga mag-aaral ay hindi napigil ang humigpit habang nagtatanong siya ng may gulat. Kasunod nito, sabay-sabay na bumaba ang mga tingin ng matatanda kay Sandro. Sino sa loob ng teritoryo ng Dark Cloud Dynasty ang hindi nakakilala sa Flair Clan? Ang Flair Clan ay isang mabigat na clan na mas mababa lamang sa Imperial Family sa Dark Cloud Dynasty. Kumbaga, kahit ang Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty ay hindi nang ahas na talagang sumalungat sa Flair Clan.
Marahil, sa mga nakatagong reserba at mapagkukunan ng Imperial Family, ito ay sapat na upang lipulin ang Flare Clan. Ngunit kahit na mapuksa ang Flare Clan, ang Imperial Family ay tiyak na masasaktan din ng husto sa proseso. Malalaman dito kung gaano kaitikot ang Flare Clan. Ito ay tiyak na dahil dito na ang katayuan ng Flare Clan sa Dark Cloud Dynasty ay napakataas, at ito ay masasabing mas mababa sa isa at higit sa lahat. Ngayon, isang binata lang mula sa Darkstone Empire ang tila may kaugnayan sa mga nakatataas ng Flare Clan. Nagdulot ito ng pagkagulat sa kanila. Eksakto, ito ay ang Flare Clan. Tumango si Sandro nang mapaharap sa mga tanong ng matatanda. Sa ganang kanya, hindi ito lihim. Ito ay kahit hanggang sa lawak na hanggat ang mga nakatataas ng iba't ibang kapangyarihan sa Dark Cloud Dynasty ay magsasama-sama, kung gayon ang pagkakakilanlan ng taong iyon mula sa Flare Clan ay tiyak na malalantad, at mahirap itong itago. Bagamat nahulaan na nila nang marinig nila ang personal na pag-amin ni Sandro, hindi napigil ang mapabuntong hininga ang matanda. Sandro, alam mo ba kung sinong tao sa mga nakatataas sa Flare Clan ang taong iyon? Hindi napigil ang magtanong ng isang matanda. Kung sino ang pinakamalakas sa Flare Clan. Siya ang taong iyon. Dahan-daang nagsalita si Sandro. Kasabay ng pagkatulala ng matatandang lalaki, tinawag ni Sandro ang iba pang 8 kabataang henyo ng Darkstone Empire at lumipad na kasama nila. Pagkatapos lamang maglaho sa abot tanaw ang mga figure ni Sandro at ng iba pa ay nakabawi ang matatanda sa kanilang pagkagulat, at lahat sila ay kitang-kitang naantig. Talagang hindi ko akalain na hindi lang isang batang eksperto ang lumitaw sa Darkstone Empire. Ang batang eksperto na iyon ay kamag-anak pa ng matandang master ng Flare Clan na iyon. Ito ay hindi kasing simple ng pagiging kamag-anak. Kung hindi ako nagkakamali, ang babaeng nakasuot ng pulang damit na sinundan ng panig ng Flare Clan's eldest master kanina ay dapat ang babaeng iyon na nagbunga ng maraming talakayan kamakailan, ang anak ng Flare Clan's eldest master, si Lord Wilbur. Sa tingin ko ay napakalapit ng anak ni Lord Wilbur kay Alvin. Hindi kaya silang dalawa. Kasabay ng hula ng mga matatanda ay hindi nila napigil ang mapabuntong hininga. Mukhang hindi lang natin masasaktan si Alvin. Maging ang Darkstone Empire ay hindi maaaring masaktan sa hinaharap. Sa susunod na walang oras, ang matatandang lalaki ay dumating sa isang mutual view. Si Alvin ay natural na hindi alam ang lahat ng ito. Sa kasalukuyan, nakabalik na siya sa Flare Clan Estate kasama sina Wilbur, Irish, at Elder Kung at bumalik sa estate sa loob ng estate. Naghanda si Lola Suzy ng masaganang handaan para sa kanilang hapunan. Pagkatapos nilang kumain, tumingin si Elder Kung kay Alvin. Kuya Darfield. Ha! Si Alvin ay interesadong tumingin kay Elder Kung at siya ay may bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Elder Kung. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang ganap na itim na 3 talampakang haba na talam ang lumitaw sa kamay ni Elder Kung at may mga hibla ng isang itim na kulay na kinang na umaagos sa paligid ng talam. Grade 4 Spirit Sword. Sa isang sulyap naunawaan ni Alvin ang grado ng Spirit Sword na ito, at sa parehong oras, nahulaan niya ang dahilan kung bakit binawi ni Elder Kung ang Spirit Sword na ito, na naging dahilan upang bahagyang uminit ang kanyang puso. Brother Darfield, alam kong gumagamit ka ng mga espada. Sa Dynasty Martial Competition bukas, tiyak na makakaharap mo ang ilang mga kabataang eksperto ng Dark Cloud Dynasty na nagtataglay ng Grade 4 Spirit Weapons. Kung wala kang Grade 4 na Spirit Weapon, ikaw ay madedehado. Itong Grade 4 Spirit Sword ay isang bagay na hiniling ko sa isang matandang kaibigan na pinuhin maraming taon na ang nakalipas, at iregalo ko ito sa iyo ngayon. Habang nagsasalita si Elder Kung, ipinasa niya ang Grade 4 Spirit Sword kay Alvin. Gayunpaman, hindi iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang tanggapin ito, at sa halip ay umiling siya. Kuya Kung, ingatan mo. Hindi ko kailangan itong Grade 4 Spirit Sword. Hindi ko kailangan. Napakalinaw ng saloobin ni Alvin, hindi niya kailangan ang Grade 4 na Spirit Sword na ito. Kuya Darfield, hindi ito ang oras para maging magalang ngayon.
Paano naman ito, kung talagang ayaw mong itago itong espada ko, kunin mo dahil pinapahiram ko ito sa iyo. Paano? Naisip ni Elder Kong na hindi handang tanggapin ni Alvin ang kanyang regalo, at umatras siya at nagmungkahi. Nang makita niya si Alvin na nananatiling walang malasakit, si Irish na nakaupo sa tabi ni Alvin ay hindi na makatingin pa, at siya rin ay nanghikayat. Kuya Darfield, kunin mo. Ito ang magandang intensyon ni Lolo Kong. At saka, gaya nga ng sinabi ni Lolo Kong. Sa Dynasty Martial Competition bukas, karamihan sa mga kabataang henyo ng Dark Cloud Dynasty ay tiyak na magtataglay ng Grade 4 Spirit Weapons. Madedehado ka kung hindi ka nagtataglay ng Grade 4 Spirit Weapon. Nang matapos siyang magsalita, si Irish mismo ay bahagyang nababalisa. Nang magsimulang hikayatin siya ni Irish, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulo sa bahagyang mapait na ngiti. Pagkatapos magsalita ni Irish, mas lumalim ang mapait na ngiti sa mga sulok ng bibig ni Alvin. Irish, Elder Kong, alam kong pareho kayong may mabuting hangarin. Pero hindi ko talaga kailangan itong Grade 4 Spirit Sword. Walang magawa si Alvin. Sa panahong ito, bakit hindi ka pinaniniwalaan ng mga tao kapag nagsasabi ka ng totoo? Grade 4 Spirit Sword. Natira lang iyon sa kanya, at walang pinagkaiba sa kanya ang basura. Lahat kayo ay maaaring huminto sa panghihikayat sa kanya. Sa mga tuntunin ng grado, ang Spirit Sword na iyon na hawak ni Alvin ay mas mataas kaysa sa Spirit Sword na nasa mga kamay ni Elder Kong. Sa sandaling natigilan sina Irish at Elder Kong, nagsalita si Wilbur, at ang kanyang mga salita ay tila napakalinaw sa kakayahan ni Alvin. Hindi mapigilan ni Alvin na mapabuntong hininga. Hindi niya kailanman naisip na ang sword strike na kanyang tinamaan at lumitaw lamang sa maikling sandali sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition ngayon ay talagang nakita ni Wilbur. In terms of grade, mas mataas pa sa Spirit Sword na ito. Dahil sa mga salita ni Wilbur, hindi napigilan ni Elder Kong na mapabuntong hininga, at bumulong siya habang nakatingin sa itim na espada sa kanyang kamay. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang Spirit Sword na nasa pag-aari ni Alvin ay isang Spirit Sword na nagtataglay ng grade na mas mataas pa sa Grade 4? Maaaring ito ay isang Grade 3 Spirit Sword. Pare, ang ibig mong sabihin ay, ang Spirit Sword na nasa pag-aari ni Kuya Darfield ay isang Grade 3 Spirit Sword. Samantala, nakabawi si Irish mula sa kanyang pagkabigla at nagtanong na may nanginginig na boses. Kahit na sa kanya, ang isang Grade 3 Spirit Weapon ay isang pag-iral na hindi niya maabot. Dahil lang sa walang Grade 3 na Weapons Craftsman sa Dark Cloud Dynasty, kaya napakahirap para sa Grade 3 na Spirit Weapon na lumitaw. Sa loob ng Dark Cloud Dynasty, mayroon lamang isang Grade 3 Spirit Weapon na kilala, at ito ay nasa pagmamay-ari ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Kahit na ang Flare Clan ay hindi nagtataglay ng Grade 3 Spirit Weapon. Ngayon, narinig niya na si Alvin ay nagtataglay ng Grade 3 na Spirit Weapon, kaya paanong hindi siya mabigla? Ito ang dapat mong itanong sa kanya. Hindi direktang tumugon si Wilbur, at sa halip ay tumingin kay Alvin na walang magawang ekspresyon. Big Brother Darfield. Agad, tumingin si Irish kay Alvin. May Grade 3 ka talagang Spirit Sword. Oo. Hindi ito itinanggi ni Alvin, at wala siyang intensyon na tanggihan ito. Kung tutusin, hanggat gusto niyang lumahok sa Dynasty Martial Competition, ang Grade 3 na Spirit Sword na nasa kanya ay malalantad sa madaling panahon. Ang paglalantad nito maaga o huli ay talagang pareho. Bukod dito, nagtiwala siya sa mga taong nauna sa kanya at hindi natakot na mapuko nila ang malisyosong intensyon dahil sa Grade 3 na Spirit Weapon na hawak niya. Big. Kuya Darfield. Pwede mo ba akong makita ang Grade 3 Spirit Sword mo? Hindi pa ako nakakita ng Grade 3 Spirit Weapon. Si Irish ay nasa sabik hanggang sa puntong ang kanyang magandang mukha ay bahagyang kulay rosas, at tumingin siya kay Alvin na may pananibik na tingin. Oo naman. Tumango si Alvin at hindi nag-alinlangan kahit kay Titing na bawiin ang kanyang Violet Myrtle Flexible Sword.
Ang Violet Myrtle Flexible Sword na ito ay na-advance sa Grade 3 Spirit Weapon kasama ang mga natitirang materyales pagkatapos niyang tulungan si Sandro na isulong ang Spirit Weapon Gourd sa Grade 4. Ngayon, ang panlabas na anyo ng Violet Myrtle Flexible Sword ay hindi naiiba sa dati, ngunit may mga hibla ng kulay violet na kinang na gumagalaw ng ritmo sa paligid ng espada, at ang mga ito ay maraming kulay violet na maliliit na ahas na ayaw umalis sa Violet Myrtle Flexible Sword. Matapos matanggap ni Irish ang Violet Myrtle Flexible Sword, naiinip niyang ibinuhos ang kanyang origin energy sa espada. Whoosh! Kaagad, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa itaas ng Irish, at ito ay unang na-condensed sa 10 sinaunang may sungay na dragon silhouette bago nag-condense ng isa pang 7 sinaunang may sungay na dragon silhouette. Ang huli ay halatang mula sa amplification ng Violet Myrtle Flexible Sword. 7. 70%. Isang amplification ng 70%. Habang tinitingnan niya ang 17 sinaunang may sungay na silhwete ng dragon sa itaas niya, ang magandang mukha ni Irish ay natatakpan sa pagkabigla, at bahagyang nawala ang kanyang katahimikan. Ang kanyang pares ng mga mata na parang tubig sa taglagas ay nabalot pa ng mga hibla ng kawalang paniwala. Isang amplification ng 70%. Samantala, si Wilbur na nakaupo sa malapit, sina Elder Kong at Lola Suzy ay natigilan din. Lalo na si Wilbur. Bagamat naunawaan na niya na ang sword na ginamit ni Alvin ay isang Grade 3 Spirit Sword noong lumaban si Alvin ngayon, inisip niya na isa itong ordinaryong Grade 3 Spirit Sword. Sa Dark Cloud Dynasty, isang ordinaryong Grade 3 Spirit Sword ang nakakagulat. Hindi niya kailanman naisip na ang Grade 3 Spirit Sword na nasa pag-aari ni Alvin ay talagang isang Grade 3 Spirit Sword na nasa pinakamataas na grade sa gitna ng pinakamataas na grade. Ilang Grade 3 Spirit Sword na nagbigay ng amplification na 70% ang umiiral sa mundong ito. Kuya Darfield, saan mo nakuha itong Grade 3 Spirit Sword? Nagulat si Irish hanggang sa nanginginig ang kamay na hawak niya ang espada. Kung sinabi ko bang ako mismo ang nagpino nito, maniniwala ka ba? Nakangiti si Alvin habang nagtatanong. Sa sandaling ito, tila hindi niya napansin ang bahagyang nakatutuwang mga tingin ni na Wilbur, Elder Kong, at Lola Suzy. Kuya Darfield, totoo ba ang sinabi mo? Ito ay talagang pino mo. Bagamat naramdaman ni Irish na hindi ito kapani-paniwala, naiintindihan niya ang karakter ni Alvin at alam niyang hindi ito magsasalita ng walang kaparerekon. Ginagarantiya ko. Nagkibit balikat si Alvin at bahagyang ngumiti. 675. Nang makita niya ang walang katulad na magandang mukha ni Irish na nagpapakita ng nakatulala na ekspresyon, sinabi ni Alvin, Irish, kung gusto mo ng Grade 3 Spirit Weapon, kung gayon si Kuya Darfield ay maaaring magpino ng isa para sa iyo. Ngunit si Kuya Darfield ay pansamantalang hindi nagtataglay ng mga materyales na kailangan para pinuhin ang Grade 3 na mga Spirit Weapon, kaya kailangan kong ibigay mo ito para sa iyong sarili. Ang mga salita ni Alvin ay sobrang casual, at para bang ang pagpino ng isang Grade 3 na Spirit Weapon ay lubos na wala sa kanya. Siyempre, sa katotohanan, ang pagpino ng isang Grade 3 na Spirit Weapon ay talagang walang halaga kay Alvin. Kuya Darfield, ikaw. Gusto mong tulungan akong pinuhin ang isang Grade 3 Spirit Weapon. Pagkatapos niyang makabawi mula sa kanyang pagkabigla, ang magandang mukha ni Irish ay may halong kaunting pananabik at kawalan ng katiyakan habang nagtatanong siya. Grade 3 Spirit Weapon. Not to mention her, kahit ang tatay niya ay wala sa kanya. Sa buong Flare Clan, walang kahit isang Grade 3 Spirit Weapon. Ngayon ay magkakaroon na siya ng pagkakataong makakuha ng Grade 3 na Spirit Weapon. Paanong hindi siya matutuwa? Kung tungkol sa problema sa mga materyales, wala siyang pakialam. Gamit ang mga mapagkukunan at reserba ng Flare Clan, hindi banggitin ang mga materyales na kinakailangan para sa isang Grade 3 Spirit Weapon, kahit na ang mga materyales na kinakailangan para sa isang Grade 2 Spirit Weapon ay maaaring makuha. Oo. Tumango si Alvin. Ama. Pagkatapos niyang makuha ang kumpirmasyon ni Alvin, tumingin si Irish kay Wilbur.
Samantala, nakabawi rin si Wilbur mula sa kanyang pagkagulat, narinig niya ang pag-uusap ni Alvin at ng kanyang pinakamamahal na anak, at tumingin siya kay Alvin. Alvin, anong mga materyales ang kailangan mo? Sa pagtaas ng kanyang kamay, may lumabas na papel at brush sa kamay ni Alvin, at isinulat niya ang isang tumpok ng mga materyales. Kailangan mo ng napakaraming materyales. Nang tingnan niya ang napakaraming salita sa papel na dinaanan ni Alvin, bahagyang nagulat si Wilbur. Ang mga materyales na isinulat ko doon ay sapat na upang pinuhin ang 4 na kumbensyonal na Grade 3 spirit weapons. Sa oras na iyon, si Irish ay makakakuha ng isa, si Uncle Flair ay makakakuha ng isa, at parehong sina Elder Kong at Lola Suzy ay makakakuha ng isa. Dahan-dahang nagpaliwanag si Alvin. Ang dahilan kung bakit sinabi niyang conventional ay dahil ang spirit weapon gourd na pag-aari ni Sandro ay naglagay ng anino sa puso ni Alvin. Ang dami ng mga materyales na kailangan ng spirit weapon gourd na iyon ay lubos na hindi isang bagay na maaaring ihambing ng ordinaryong spirit weapon. Ikaw. Gusto mo ring pinuhin ang grade 3 spirit weapons para sa ating tatlo. Kahit si Wilbur na lumipas na sa kalahati ng kanyang buhay ay hindi maiwasang mabigla sa katapatan ni Alvin sa sandaling ito. Noong una, nang marinig niya na gustong pinuhin ni Alvin ang isang grade 3 spirit weapon kanina, nabigla na siya. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay talagang napakabata. Talaga kayang lumitaw sa mundong ito ang isang batang grade 3 na weapons craftsman. Gayunpaman, ang grade 3 na spirit sword na si Alvin ay inalis at ang labis na pagtitiwala na hindi sinasadyang ibinunyag ni Alvin ay sa halip ay nagbigay daan sa kanya na matanto na si Alvin ay hindi dapat magyabang. Kung nagyayabang si Alvin, kung gayon ay lubos siyang hindi magkukusa na magmungkahi ng pagdadalisay ng isang grade 3 na spirit weapon para sa kanyang pinakamamahal na anak. Ngayon, hindi lang si Alvin ang nagnanais na pinuhin ang isang grade 3 na spirit weapon para sa kanyang anak, sinadya pa niyang pinuhin ang isa para sa bawat taong naruroon. Kuya Darfield, hindi ka nagbibiro ha? Bahagyang bumilis ang paghinga ni Elder Kong, at medyo hindi sigurado ang tanong niya. Sa buong Dark Cloud Dynasty, ang kanyang mga natamo sa Tao of Inscriptions ay maaaring ituring na nasa tuktok, ngunit sa Tao of Weapons Refinement, isa siyang ganap na estranghero. Siya ay nagtataglay ng isang network ng mga relasyon na pagmamay-ari ng kanyang sarili sa Dark Cloud Dynasty, at ang kanyang network ng mga relasyon ay sumasaklaw sa ilang Grade 4 Weapons Craftsmen ng Dark Cloud Dynasty. Ngunit kahit na noon, mayroon lamang siyang ilang Grade 4 na spirit weapons. Hindi pa banggitin na hindi siya naglakas loob na mag-isip tungkol sa isang grade 3 na spirit weapon, kahit na sa grade 4 niyang mga kaibigan na weapons craftsman, ito ay isang pag-iral na malayong maabot. Pero ngayon, may gustong magpino ng grade 3 spirit weapon para sa kanya. Ang pinakamahalaga, ang taong ito ay si Alvin. Ang pagiging himala ni Alvin ay isang bagay na malalim niyang naunawaan ilang taon na ang nakararaan. Noong panahong iyon, lubos siyang ginabayan ni Alvin sa Tao of Inscriptions, at naging dahilan ito upang makakuha siya ng malalaking benepisyo. Sa oras na iyon, alam niya na ang binatang ito ay hindi maaaring maliitin, dahil kahit na si Alvin ay bata pa, si Alvin ay nagtataglay ng isang tagumpay sa sining ng mga inscription na higit pa sa kanya. Ang gayong kabataang lalaki ay nagtataglay ng isang tagumpay na higit pa sa kanya sa Tao of Inscriptions ay naging sanhi ng kanyang labis na pagkagulat, at pakiramdam niya ay nabuhay siya ng higit sa kalahati ng kanyang buhay para sa wala. Ngunit ngayon, sinabi ng binata na ito na maaari niyang pinuhin ang isang grade 3 spirit weapon. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang mga natamo ng binatilyong ito sa Tao of Weapons Refinement ay masasabing napakahusay at sapat para mamula sa kahihiyan ng mga matatandang iyon na pinakanamumukod-tangi sa Tao of Weapons Refinement sa Dark Cloud Dynasty. Maging si Elder Kong ay hindi alam kung bakit, ngunit sa sandaling ito, talagang nakaramdam siya ng kasiyahan sa kanyang puso. Marahil ito ay dahil sa ilang mga tao ay sumama sa kanya sa parehong bangka ngayon. Kuya Kong, bakit kita lilanlangin? Nang harapin ang tanong ni Elder Kong, umiling si Alvin at ngumiti. Kapag natipon na ang mga materyales, aayusin ko ang grade 3 spirit weapons para sa inyong lahat.
Elder Kung, ang angkan ay dapat magkaroon ng mga materyales na ito sa imbakan. Maglakbay at kunin ang mga ito. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ipinasa ni Wilbur ang papel na puno ng mga pangalan ng materyales kay Elder Kung. Tumango si Elder Kung at tinanggap ang papel bago umalis, samantalang si Alvin sa halip ay nagpatuloy sa pag-upo sa harap ng mesa at nilasap ang tsaang ginawa ni Lola Suzy para sa kanya. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay lubos na kalmado. Ngunit sa sandaling ito, si Alvin lamang ang nakapagpanatili ng kalmado. Hindi mahalaga kung si Wilbur at Irish ang nakaupo sa malapit, o si Lola Suzy na nakatayo sa malapit, ang kanilang mga ekspresyon ay kumikislap ng walang katiyakan, at paminsan-minsan ay tinitingnan nila ang binata na nakadamit ng violet na tahimik na umiinom ng tsaa at pakiramdam nila ay lalo silang hindi nakakakita sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Elder Kung at ibinalik niya ang tambak ng materyal na sinulat ni Alvin. Tulad ng inaasahan sa dakilang angkan na mas mababa lamang sa Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Nakakagulat ang mga mapagkukunan at reserba ng Flare Clan na ito. Bahagyang nabigla si Alvin sa kanyang puso dahil hindi niya akalain na kalahating oras lang ang ginamit ni Elder Kung sa paghahanda ng napakaraming materyales. Dahil dumating na ang mga materyales, sinadya ni Alvin na simulan ang pagpino sa Grade 3 na spirit weapons. Una, inayos ni Alvin ang tumpok ng mga materyales na inalis ni Elder Kung mula sa kanyang spatial ring habang tinanong niya si Irish, Wilbur, Elder Kung, at Lola Suzy higit sa lahat tungkol sa kung anong uri ng spirit weapon ang kadalasang ginagamit nila. Mayroong maraming mga uri ng mga sandata ng espirito, tulad ng mga saber ng espirito, mga espada ng espirito, mga sibat ng espirito, at iba pa. Kuya Darfield, dalisayin mo ang isang espiritong letigo para sa akin. Ang magandang mukha ni Irish ay nasa sabik hanggang sa puntong naging bahagyang malarosas. Nang marinig niya ang mga salita ni Irish, hindi naiwasang maalala ni Alvin ang magandang eksena nang makita niya ang kay Irish sa unang pagkakataon sa Phoenix Nest City ng Darkstone Empire. Noong panahong iyon, sa arena ng Groom Search Competition, nakipag-away siya kay Irish pagkatapos nilang magkita sa unang pagkakataon. Naalala pa niya na ang sandata ni Irish noon ay isang letigo ng espirito. Sige. Bahagyang ngumiti at tumango si Alvin, at pagkatapos ay nagsimula siyang maghanda upang pinuhin ang isang spirit whip para kay Irish. Ang letigo ng espirito ay hindi isang espesyal na sandata ng espirito, at ang mga materyales na kailangan nito ay hindi gaanong naiiba sa isang espiritong saber at sandata ng espirito. Sa isang pagtaas ng kanyang kamay, isang hibla ng violet na apoy ang lumitaw sa kanyang palad, at ang mga bakas ng tanso ay kumikislap sa paligid ng kulay lila na apoy. Violet Copper Weapon Flame. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Elder Kung habang siya ay sumigaw sa gulat. Bilang isang namumukod tanging inscription master at kasama ang kanyang relasyon na napakahusay sa iilang grade 4 na weapons craftsman ng Dark Cloud Dynasty, si Elder Kung ay may isang tiyak na antas ng pangunawa sa mataas na grado ng weapon flames. Alam niya ng malinaw sa kanyang puso na ang Violet Copper Weapon Flame ay isang grade 3 weapon flame, at isang grade 3 na weapons craftsman lamang ang may kakayahang magpa-condense nito. Sa sandaling ito, hindi na niya pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Alvin bilang isang grade 3 na weapons craftsman, samantalang, ang kalapit na Wilbur ay nagpahayag din ng bahagyang pagtataka. Bagamat handa na siya sa pag-iisip noon pa man, nang makita niya talaga si Alvin na ibunyag ang kanyang grade 3 weapons flame, hindi pa rin niya maiwasang bahagyang mabigla. As expected of the man in the young Mrs. Destiny. He's really extraordinary. Ungol ni Lola Suzy habang nakatayo sa malapit. Hindi malakas ang boses ni Lola Suzy, ngunit sinong tao ang hindi nagtataglay ng malalim na paglilinang at mahusay na pandinig. Bukod kay Alvin na nakatutok sa pagpino, malinaw na narinig ng mga natitirang tao ang mga ungol ni Lola Suzy. Namula ang magandang mukha ni Irish habang palihim na sumilip kay Alvin, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang mapansin niyang tila hindi narinig ni Alvin si Lola Suzy. Sa ngayon, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Dahil sa prediction na iyon, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam kay Alvin na minsang nakatalo sa kanya.
Ang pakiramdam na ito ay humila ng distansya sa pagitan niya at ni Alvin upang palapit ng palapit. Sa sandaling ito, natural na hindi napansin ni Alvin ang nagkasalang titig ni Irish na paminsan-minsan ay tumatama habang ang kanyang buong katawan at kaluluwa ay nahuhulog sa loob ng pagpino sa sandaling ito. Whoosh! 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 Ang bilis ng paggalaw ng mga kamay ni Alvin ay pabilis ng pabilis, at tila sila ay naging mga kidlat na walang tigil na nagkurusang dumaan sa isa't isa. Kasabay nito, ang tumpok ng mga materyales sa kanyang kamay ay mabilis na natunaw sa mga pool ng likido ng kanyang Grade 3 weapon flame, at walang tigil ang mga ito sa hangin. Napakahimala na pamamaraan ng pagpipino ng mga armas. Napabuntong hininga si Elder Kong sa paghanga. Bagamat siya ay itinuturing na isang tagalabas sa Tao of Weapons Refinement, ngunit tulad ng sinasabi, kahit na hindi pa nakatikim ng laman, may nakakita ng hayop. Noong nakaraan, nakita ni Elder Kong ang 3 Grade 4 na weapons craftsman na nagpino ng Grade 4 na spirit weapons. Ngunit sa kanyang mga mata, ang pamamaraan ng mga armas na craftsman ay lubos na hindi maihahambing sa pamamaraan ng binata na nakadamit ng violet na nauna sa kanya. Sila ay ganap na hindi sa parehong antas. Pagkalipas ng 2 oras, dahan-daang nabubuo ang hugis ng mahabang letigo sa pagitan ng mga kamay ni Alvin na nagngangalit sa Grade 3 weapon flame. Ngayon, nasa huling sandali na ito, at wala pang 1 oras ang layo mula sa matagumpay na pagpino. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nanatiling nakatutok habang tinitingnan niya ang espiritong sandata na nabubuo sa kanyang mga kamay, at tila siya ay nakatutok sa kanyang kasintahan. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng bahagyang pagtaas ng damdamin ni Irish. Iyon pa rin ang unang pagkakataon na nakita niya si Alvin na may puro hitsura. Hindi may kakaila, ang kasalukuyang anyo ni Alvin ay lubhang kaakit-akit, at ito ay lubos na nakaakit sa kanya. Ito ay kahit sa lawak na ito ay hindi alam at tahimik na nakuha ang kanyang puso. Sa sandaling ito, tila nakalimutan na niya ang tinatawag na hula, at hindi na napigilan ng hula, at talagang nahulog siya sa lalaking ito na puno ng alindog. Sayang! Ang mga anak na babae ay hindi maaaring panatilihing magpakailanman. Bilang isang makaranasang tao, natural na napansin ni Wilbur ang mga pagbabago sa titig ng kanyang pinakamamahal na anak, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. 676. Whoosh! 1 oras ang hindi lumipas nang ang violet copper weapon flame sa kamay ni Alvin ay biglang napatay, at isang napaka-nakasisilaw na pulang-pula na katanji tanging letigo na kumikislap na may mga hibla ng pulang-pula na kinang ay dahan-daang bumaba sa kanyang mga kamay. Irish. Bahagyang ngumiti si Alvin habang ipinapasa niya ang letigo sa kanyang kamay kay Irish. Subukan mo. Salamat, Kuya Darfield. Ang mukha ni Irish ay napuno ng hindi mapigil ang pananabik, at natanggap niya ang letigo mula kay Alvin na para bang nakatanggap siya ng isang kayamanan bago huminga ng malalim at naging sanhi ng pagngangalit ng origin energy sa kanyang kamay at sumanib sa letigo. Agad, ang pulang-pulang letigo ay tila pinagkalooban ng katalinuhan, dahilan upang ito ay bahagyang pumitik pataas na parang naging isang pulang-pula na sawa. Swish! Nanginginig ang kamay ni Irish, dahilan upang ang letigo ay biglang kumislap tulad ng isang makamandag na ahas na umaalis sa lungga nito, at ito ay bumaril sa buong galit. Kasabay nito, 10 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang lumitaw sa kalangitan bago ang isa pang 7 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay nag-condensed kasunod sa kalangitan. Ang 17 parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay nagtagpo-tagpo at nagtataglay ng isang kahanga-hangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. 70%. 70% amplification na naman. Si Irish na nagtanggal ng spirit whip sa kanyang kamay ay tumitig sa langit sa itaas niya at sa unti-unting nagkakalat na 17 sinaunang may sungay na dragon silhouette, at hindi niya maiwasang mabigla. Ito. Ang kalapit na Wilbur, Elder Kong, at Lola Suzy ay natulala. Ang eksena sa harap nila ay lubos na lumampas sa kanilang inaasahan.
Hindi dahil sa nakita nilang pinadalisay ni Alvin ang isang grade 3 na spirit weapon gamit ang kanilang dalawang mata kaya nabigla sila, nang makita nila si Alvin na nagsiwalat ng violet copper weapon flame, alam nila na si Alvin ay talagang grade 3 weapons craftsman, at hindi mahirap para sa grade 3 na weapons na mag-refine ng spirit crafts. Ngayon, ang dahilan kung bakit sila nabigla ay dahil sa kakayahan sa pagpapalakas ng letigo ng espiritu sa kamay ni Irish. Bagamat nasaksihan nila ang 70% amplification ability ng sword sa pag-aari ni Alvin kanina, naisip nila na ang swerte ni Alvin ay nagbigay daan sa kanya na pinuhin ang grade 3 na spirit weapon na masasabing nasa pinakamataas na grado sa gitna ng pinakamataas na grado. Sino ang mag-aakala na si Alvin ay magpapadalisay ng isa pang grade 3 spirit weapon na may amplification na 70% muli sa pagkakataong ito? Nagdulot ito ng labis na pagkagulat sa kanila. Swerte kaya? For a time, hindi lang ang grupo ni Wilbur na tatlo, maging si Irish ay nabigla sa kakayahan sa pagpapalakas ng spirit whip na nasa kanya. Sa ganang kanila, maaaring ito ay swerte. Sa ilang sandali, ang kanilang mga tingin ay bumaba muli kay Alvin. Sa kasalukuyan, sinimulan na ni Alvin na pinuhin ang ikalawang baitang tatlong espiritong sandata. Ang grade 3 na espiritong sandata na ito ay pino para kay Wilbur, at ang sandata na dala ni Wilbur kasama niya ay isang espada. Si Alvin ay lubos na pamilyar sa mga espada, kaya ang pagpino nito ay mas mabilis kaysa sa espiritong letigo na nasa pag-aari ni Irish. Sa loob lamang ng 2 oras, napino ni Alvin ang isang ganap na bagong grade 3 spirit sword. Sobrang bilis. Ang bilis ng pagpino ng mga sandata ni Alvin ay napakabilis kaya naging sanhi si Elder Kong na minsang nakasaksi sa grade 4 na weapons craftsman na pinino ang grade 4 na spirit weapons na hindi mapigil ang huminga. Kung hindi niya mali ang natatandaan, kahit na iyon ay ang mga sikat na grade 4 na weapons craftsman na kilala niya sa Dark Cloud Dynasty, ang pinakamabilis sa kanila ay tila kailangang gumugol ng higit sa 10 oras upang pinuhin ang isang grade 4 na spirit weapon. Ngunit sa mga kamay ni Alvin, ang isang grade 3 na spirit weapon na may mas mataas na grado ay nangangailangan lamang ng 2 oras upang matagumpay na mapino. Masyadong nagyabang ang mga taong iyon sa harap ko noon. Kung alam nila na 2 oras lang ang ginugol ni Brother Darfield para pinuhin ang isang grade 3 na spirit weapon, tingnan ko kung sino ang nangahas magyabang ulit. Bahagyang umungol si Elder kung habang umuungol. Tito Flair. Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang ganap na jade green na 3 talampakan ang haba na talam sa kamay ni Alvin ay sumipol upang dalhin ang kanyang origin energy at lumutang sa harap ni Wilbur. Bahagyang tumango si Wilbur at itinaas ang kanyang kamay, at ang 3 talampakang haba ng talam sa kanyang harapan ay dumating na bago si Irish. Ama! Natigilan si Irish. Subukan mo, sabi ni Wilbur kay Irish. Huminga ng malalim si Irish nang marinig niya ito, at pagkatapos ay itinago niya ang grade 3 spirit whip sa kanyang kamay na parang nagliligpit ng isang mahalagang kayamanan bago humawak sa grade 3 spirit sword na katatapos lang ni Alvin. Ang grade 3 spirit sword ay ganap na jade green na may azure lights na kumikislap sa paligid nito, at kasama ng matalim na gilid nito, nagbigay ito ng hindi masisirang pakiramdam. Whoosh! Ang origin energy ni Flair Tian ay tumaas at bumulwak sa grade 3 spirit sword. Whoosh! Kasunod nito, ang enerhiya ng langit at lupa ay nagsimulang umikot sa itaas ng Irish, at pagkatapos ay 10 sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon na nagangat ng kanilang mga kuko at naglabas ng kanilang mga pangil ay direktang pinalapot at nakapulupot, samantalang, sa gilid ng 10 sinaunang may sungay na mga dragon na ito, ang isa pang ilang sinaunang may sungay na mga dragon ay mabilis na namuo. Kasabay nito, halos magkasabay na huminga sina Wilbur, Elder Kong, at Lola Suzy, at tumingin sila sa mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na dahan-daang namumuo na may seryosong ekspresyon. Sa lalong madaling panahon, isa pang 7 sinaunang sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa kanilang mga mata. 70% amplification na naman. Ang mga sulok ng bibig ni Elder Kong ay kumaibot at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naninigas. Napatulala si Lola Suzy.
Para naman kay Wilbur, isang matapang na hula ang lumitaw sa kanyang puso, at iyon ay hanggat pinipino ni Alvin ang isang grade 3 na spirit weapon, ito ay dapat na isang top grade spirit weapon sa mga top grade. Ang isang beses ay swerte, ang isang segundo ay swerte din, ngunit kung ang pangatlong pagkakataon ay ganito rin, ito ay napakamalabong maging swerte. Gaya ng inaasahan, kasama si Alvin sa pagpapatuloy ng refinement, ang huling dalawang grade 3 na spirit weapons na kanyang pinino ay nagpakita ng isang amplification ability na 70%. Sa oras na ito, ganap na nakumpirma ni Wilbur ang kanyang hula. Hanggat nipino ni Alvin ang isang grade 3 spirit weapon, tiyak na magkakaroon ito ng amplification na 70%. Ngayon, hindi lang si Wilbur ang nagkumpirma nito, maging sina Irish, Elder Kung, at Lola Suzy ay mayroon din. Sa ilang sandali, lahat sila ay tumingin kay Alvin nang may titig na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Ang gayong batang grade 3 weapons craftsman ay sapat na upang magdulot ng matinding pagkabigla. Ngunit si Alvin sa halip ay hindi lamang isang grade 3 na weapons craftsman, siya ay isang weapons craftsman na may kakayahang madaling pinuhin ang grade 3 spirit weapons na nagpapataas ng lakas ng 70%. Bagamat wala silang alam tungkol sa weapons craftsman sa grade 3 o mas mataas, ngunit maaari nilang isipin na ang pagpino ng grade 3 spirit weapon na nagbigay ng amplification na 70% ay tiyak na hindi isang madaling bagay para sa isang ordinaryong grade 3 na weapons craftsman. Unknowingly, even the sky is about to become bright. I'll go take a short rest. Sinulyapan ni Alvin ang 4 na tao na nakatitig sa kanya ng buong lakas, at naginat siya bago umalis kaagad. For a time, tanging 4 na tao na lang ang natitira sa isa't isa. Freak! Sa huli, bukod kay Irish. Sina Wilbur, Elder Kung, at Lola Suzy ay halos sabay na nagsalita. Woo! Magpahinga ka na. Malapit na ang bukang liwayway. Sa oras na iyon, magsisimula na ang ikalawang yugto ng Dynasty Martial Competition, sabi ni Wilbur kay Irish. Okay. Sumagot si Irish at umalis. Walang bakas ng pagkahapo ang makikita sa kanyang magandang mukha dahil ang kanyang magagandang mata ay kumikinang sa enerhiya, at siya ay lubos na hindi tulad ng isang taong hindi natulog sa buong gabi. Sa totoo lang, sa isang martial artist sa antas ni Irish, kahit na hindi sila natutulog ng ilang araw, hindi ito magkakaroon ng anumang masamang epekto sa kanila. Mukhang minamaliit pa natin si Kuya Darfield. Paulit-ulit na tiningnan ni Elder Kung ang grade 3 spirit sword na nasa kanyang kamay, at bumantong hininga siya pagkaraan ng mahabang panahon. Siya na talaga ang lalaki sa tadhana ni Young Miss. May tiyak na ekspresyon si Lola Suzy. Medyo minaliit natin siya. Bahagyang tumango si Wilbur habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang grade 3 spirit sword na nasa kanyang kamay, at sa hindi namamalayan, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Matapos bumalik si Alvin sa kanyang silid, hindi na siya natulog. Hindi ko inaasahan na talagang hindi ako mapapagod matapos ang pagpino ng mga sandata ng espirito sa buong gabi. Mukhang ang aking mga alaala ay sumanib na sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili habang naka-crossleg sa kama. Ang ganap na pagsasanib sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor ay nangangahulugan din na tunay na minana ni Alvin ang lahat ng tinataglay ng Rebirth Martial Emperor, kabilang ang kanyang karanasan at kakayahan sa isang partikular na aspeto. Halimbawa, nang pinino niya ang mga sandata ngayong gabi, kung noon pa, ang patuloy na pagpino ng ilang mga spirit weapon na tulad nito ay magiging sanhi ng pagkapagod ni Alvin noon pa man. Pero ngayon, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pagod. Nang pinuhin ko ang mga grade 3 spirit weapons ngayon, napakadali nito, at parang ang diskarte at karanasan sa pagpino ng mga armas na ginamit ko ay isang bagay na pinanganak ko. Iniunat ni Alvin ang kanyang mga kamay at seryosong tumingin sa kanila. May ilang oras pa bago madaling araw. I can take a short nap. Habang nag-iisip si Alvin, humiga siya sa kama at pumikit bago dahan-daang nakatulog. Sa kanyang pagtulog, nagkaroon siya ng napakahabang panaginip. Sa panaginip, muling nakasama niya ang kanyang dalawang napakagandang nobya, at dumaan sa isang tahimik at mapayapang buhay ng walang away at pressure.
Sila ay nanirahan sa kabundukan, siya ang nag-aalaga sa bukid habang sila ay gumagawa ng mga gawaing bahay, at sila ay namumuhay ng malaya. Sa susunod na walang oras, magkasunod na buntis sina Kelly at Little Megan. Nang malapit na siyang maging ama, tila may napansin si Alvin, at nanginginig siya bago nagising. Kuya Darfield, alis na tayo. Isang boses na masarap sa pandinig ang narinig mula sa labas ng kwarto niya. Naunawaan ni Alvin na ito ang boses ni Irish. Walang kamalay-malay, isang maliit na mapait na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bundok. Malapit ko nang tamasahin ang pakiramdam ng pagiging isang ama, ngunit ang sigaw na ito ni Irish ay sumire sa pangarap na ito. Habang siya ay naglalaba at nagpalit ng kanyang damit, dalawang magaganda at matikas na figure ang walang tigil na kumikislap sa kanyang isipan. Ito ay tiyak na mga figure ng kanyang dalawang kasintahang sina Kelly at Megan. Kelly, Little Megan. Kamusta na kayong dalawa ngayon? Ungol ni Alvin. Mga dayuhang lupain. Sa isang kahanga-hanga at matarik na taluktok, ang purong puting nyebe ay bumaba sa buong taon, at naging sanhi ito ng buong bundok na tila natatakpan ng mga damit na pilak. Whoosh! Whoosh! Biglang, dalawang matulin at magagandang figure ang lumipad ng magkatabi sa himpapawid, at sa maikling sandali, nakarating na sila sa labas ng bundok ng nyebe at tumayo sa kalangitan. Ito ay dalawang babaeng nakasuot ng puting damit at may mga itsura na masasabing drop-dead gorgeous. Ang dalawang babae ay may magkatulad na anyo, gayunpaman sila ay ganap na hindi magkatulad, at bawat isa ay may kani-kanilang mga merito. Kuya Fred. Biglang tumingin sa timog ang isa sa mga babaeng nakaputing damit at bamulong. Ano sa tingin mo ang ginagawa ngayon ng young master? Habang nagsasalita ang babae, puno ng pananabik ang kanyang magagandang mata. Ay! Hindi ko alam. Bahagyang umiling ang isa pang babaeng nakaputing damit, at ang maganda niyang mga mata na orihinal na bahagyang nagyayelong malamig ay tila natunaw na yelo habang naglalabas ng matinding init. Pero, miss ko na siya. 677. Alvin, Wilbur, Irish, at Elder Kong ay pumailang lang sa langit at iniwan ang estate sa loob ng estate. Sa sandaling ito, nakita ni Alvin ang 4 na tao na nagtitipon sa langit sa unahan, at ang nangunguna ay isang gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting damit. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtataglay ng marangal na ekspresyon sa pagitan ng kanyang mga kilay at halatang isa na nasa mataas na posisyon sa mahabang panahon. Hindi nagtagal, napansin ni Alvin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatingin. Kasunod nito, dinala ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga tao sa likuran niya upang magtungo sa kanya. Siyempre, alam ni Alvin ang sarili niyang kakayahan at alam niyang hindi darating ang nasa katanghaliang lalaki dahil sa kanya. Hindi nagtagal, lumapit ang nasa katanghaliang lalaki sa ilalim ng tingin ni Alvin at bahagyang ngumiti habang nakatingin sa kalapit na Wilbur. Kuya! Kuya Kong! Matapos batiin ng nasa katanghaliang lalaki si Wilbur, tumingin siya kay Elder Kong na nasa tabi ni Wilbur. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Wilbur, at walang pakialam siyang tumango. Patriarch. Sa halip ay bahagyang ngumiti si Elder Kong habang sumagot. Eldest Master, Senior Kong. Samantala, ang 3 tao na sumunod sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay yumuko at binati sina Wilbur at Elder Kong sa medyo magalang na paraan. Irish. Tumingin ang nasa katanghaliang lalaki kay Irish at bahagyang ngumiti. Tulad ng kasabihan, ang hitsura ng isang babae ay patuloy na nagbabago habang siya ay lumalaki, at ang paggamit nito sa iyo ay lubos na tumpak. Second uncle, masyado kang mabait. Tumango si Irish sa nasa katanghaliang lalaki, ngunit hindi ito masyadong mainit. Actually, wala nga siyang relasyon sa middle-aged man noon. Sa huli, tumingin ang nasa katanghaliang lalaki kay Alvin at nagtanong na may kakaibang ekspresyon. Ito ba? Tumaas ang kilay ni Alvin. Ngayon, alam na niya ang pagkakakilanlan ng middle-aged man. Ang middle-aged na lalaki ay walang alinlangan na kasalukuyang patriarch ng Flair clan, at tila siya ay tinatawag na Tyson. Patriarch, ito si Brother Darfield Alvin.
Ipinakilala ni Elder kung si Alvin kay Tyson, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin at nagpakilala. Kuya Darfield, ito ang patriarch ng Flare Clan natin. Kaya si Kuya Darfield, pasensya na hindi kita nakilala kanina. Tumingin si Tyson kay Alvin, at pinisil niya ang isang bakas ng isang magiliw ng ngiti. Patriarch Flare. Isang ngiti ang isinagot ni Alvin at hindi siya nawala sa katinoan dahil ang nasa katanghaliang lalaki ay ang Flare Clan's patriarch. Sa halip ay hindi alam ni Alvin na nang pumasok ang kanyang kalmado sa mga mata ni Tyson, sa halip ay naging hindi maarak. Mula nang marinig niyang tinawag ni Elder kung si Alvin bilang kapatid na duan, bahagyang tumingin sa kanya si Tyson dahil alam niyang hindi basta-basta tatawagan ni Elder kung ang isang junior bilang kapatid. Ang isang tao na maaaring magsalita kay Elder kung sa ganitong paraan ay tiyak na may kakaiba sa kanya. Kuya, tara na. Kasabay ng bahagyang magalang na pagbati ni Tyson kay Wilbur at sa pagsagot ni Wilbur, si Alvin at ang grupo ng mga miyembro ng Flare Clan ay pumailang lang sa langit at umalis sa Flare Clan Estate upang tumungo sa Cage Battle Arena. Sa daan, sinimulan ni Alvin na sukatin ang iba pang 3 tao na malapit na sumunod sa likod ni Tyson. Sa 3 tao, 2 ang lampas sa edad na 70, at isa lamang sa kanila ang binata. Nakasuot ng puting damit ang binata, at dahil binati niya sina Wilbur at Elder kung bumalik siya sa kalmado at tila walang pakialam sa lahat ng bagay sa kanyang paligid. Maaaring ang taong ito ay Brian ng Flare Clan. Sa ilalim ng kanyang kuryosidad, ang espiritual na lakas ni Alvin ay tumangay at agad na nakita ang pagtatanim ng binata. Ika-8 antas ng Void Initiation Stage. Bahagyang nagulat si Alvin dahil hindi niya akalain na ang Flare Clan ay nagtataglay ng napakalakas na batang henyo. Hindi nakakagulat na kumalat ang mga alagad ng Flare Clan na si Brian ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon ng Flare Clan. Mukhang karapat-dapat nga siya sa kanyang reputasyon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, halos nakumpirma ni Alvin na ang binatang ito ay si Brian, ang numero 1 eksperto ng nakababatang henerasyon ng Flare Clan. Biglang napansin ni Alvin na lumingon si Elder Kong at sinulyapan siya ng may malalim na kahulugan sa kanyang mga tingin. Nag-react si Alvin sa kahulugan sa likod ng titig na ito at bahagyang nahihiyang ngumiti. Alam niya na tiyak na napansin siya ni Elder Kong noong ginamit niya ang kanyang espiritual na lakas para makita ang lakas ni Brian kanina. Sa espiritual na lakas ni Elder Kong na napakabigat, hindi mahirap pansinin ang kanyang espiritual na lakas. Hindi simple ang lakas ni Elder Kong. Ngayon, napansin pa rin ni Alvin na nagtataglay ng spiritual force sa ika-2 antas ng Void Interpretation Stage ang agwat na parang bangin sa pagitan niya at ni Elder Kong. Ayon sa hula ni Alvin, malamang na si Elder Kong ay nasa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas. Hindi bababasa, ang spiritual force ni Elder Kong ay nasa ika-4 na antas ng Void Interpretation Stage o mas mataas. Kuya Darfield, balita ko miyembro ka ng Darkstone Empire. Naparito ka rin para sumali sa Dynasty Martial Competition ngayon. Habang nasa daan, si Tyson ay tila labis na interesado kay Alvin at nagkusa na magtanong. Oo. Tumango si Alvin dahil hindi ito lihim. Malamang, malinaw na iniimbestigahan ni Tyson ang kanyang pagkakakilanlan mula pa noon, at umaarte lang siya na parang hindi niya kilala si Alvin kanina. Napakalakas ng likas na talento ni Brother Darfield. Nabalitaan ko na 3 miyembro ng Darkstone Empire ang umabant mula sa unang yugto ng Dynasty Martial Competition kahapon. Dapat isa sa kanila ay si Brother Darfield, tama ba? Nang matapos siyang magsalita, sumulyap ng malalim si Tyson kay Alvin. Oo. Muling tumango si Alvin. Siya ay isang medyo namumukod tanging batang henyo ng ating Flare Clan, maaaring makilala siya ni Brother Darfield. Siya ay tinatawag na Brian. Kasunod nito, ipinakilala ni Tyson si Brian na sumunod sa kanyang likuran kay Alvin. Narinig ko na siya. Bahagyang ngumiti si Alvin at sumulyap kay Brian, ngunit napansin niya na ang huli ay hindi nag-iwas ng tingin sa kanya. Si Alvin ay hindi nagulat dito. Bilang ang pinakanamumukod tanging batang henyo ng Flare Clan, ang pagkakaroon ng kaunting pagmamataas ay hindi maiiwasan. Bagamat sa presensya ni Irish, maaaring hindi siya ang pinakanamumukod tanging batang henyo ng Flare Clan.
Ang dalawang ito ay ang ating Flare Clan's Grand Elder at Second Elder. Ipinakilala ni Tyson ang dalawang matandang lalaki kay Alvin. Tumango si Alvin sa dalawang matandang lalaki. Ngunit ang dalawang matandang lalaki ay hindi sumulyap kay Alvin mula sa simula hanggang sa huli, lalo pat bigyang pansin si Alvin. Malinaw, hindi mahalaga kung si Brian o ang dalawang matandang lalaki, hindi nila sineseryoso si Alvin. Mga mayayabang matandang kambing. Matapos mapansin ni Irish si Alvin na nahuhulog sa isang nakakahiyang sitwasyon, hindi niya maiwasang mapaungol ng malamig at tinulungan si Alvin na makawala sa mahirap na kalagayan. Dahil sa mga salita ni Irish, naging malungkot ang mga ekspresyon ng matandang lalaki, ngunit hindi ito sumiklab sa huli. Anong biro? Ang dalagang ito ay hindi isang ordinaryong kabataang babae, at ang taong nakatayo sa kanyang likuran ay malayo sa taong makakalaban nila. Kung talagang naiirite nila ang taong iyon, mamamatay sila ng walang kaunting pagdududa. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang nangyari at naging sanhi ng pagkawala ni Third Elder, nahulaan nila kung sino ang gumawa nito mula sa ilang mga pahiwatig. Ngunit kahit na nahulaan nila ito ng matagumpay, maibabaon lamang nila ito ng malalim sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Kapag nalantad nila ito, sila na ang namatay. Bahagyang uminit ang puso ni Alvin nang makita niyang pinuprotektahan siya ni Irish. Kuya Alvin. Nang malapit na sila sa cage battle arena, isang malakas na boses ang biglang narinig sa tenga ni Alvin. Tumingin si Alvin sa pinanggalingan ng boses. Sa di kalayuan, 5 tao ang lumilipad sa himpapawid, at ang isa sa kanila ay pinabilis ang kanyang pagdating bago si Alvin sa maikling sandali. Kuya Zhang. Nang makita niya ang taong dumating, nakita sa mukha ni Alvin ang isang napakatalino ng ngiti. Ang taong dumating ay walang iba kundi ang Zhang Clan's eldest young master, si Sandro. Pagkatapos ng maraming araw na hindi nagkita, si Sandro ay nagniningning pa rin sa sigla at kumikinang sa espiritu. Lord Wilbur, Senior Kong. Pagkatapos niyang bahagyang ngumiti kay Alvin, nagmamadali siyang tumingin kina Wilbur at Elder Kong at bahagya siyang yumuko bilang pagbati. Patriarch Flair. Sa huli, tumingin siya kay Tyson at bahagyang tumango. Para naman sa dalawang matatandang Flair clan, hindi niya sila pinansin. Kalmado ang ekspresyon ni Wilbur habang tumango siya kay Sandro. Hindi ito pinansin ni Sandro, at kahit nasa abot ng kanyang pag-aalala, ang taong nauna sa kanya na nagawang tumango sa kanya ay ang pinakamalaking karangalan sa kanya. Isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Elder Kong habang siya ay nagpupuri. May namumukod tanging anak si Patriarch Zhang. Hindi ko talaga akalain na kilala mo talaga si Kuya Darfield, at parang kilalang kilala mo siya. Bahagyang nagulat si Tyson. Ako at si Brother Alvin ay magkakilala mula noong ilang taon, at maituturing tayong may kapalaran sa pagitan nating dalawa. Tumango si Sandro, at pagkatapos ay sinabi niya, noon pa man ay nakakaramdam ako ng pagmamalaki dahil nakilala ko ang isang kaibigang tulad niya. Ang kanyang mga salita ay nagpakita ng labis na pagpapahalaga kay Alvin. Pambihira talaga si Kuya Darfield. Sumang-ayon si Tyson. Ito dapat ang anak ni Lord Wilbur, young Miss Irish, tama ba? Biglang bumaba ang tingin ni Sandro kay Irish, at nagpakita siya ng magiliw na ngiti. Kuya Zhang, dahil kaibigan ka ni Kuya Darfield, kaya kaibigan kita. You can call me Irish. Binali ka ni Irish si Sandro ng magiliw na ngiti. Haha. Sige, Irish. Si Sandro ay isang prangka na tao, at siya ay direktang sumang-ayon. Gayunpaman, nang muli niyang tingnan si Alvin, mas naging kakaiba ang kanyang tingin, at sabay na sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, Brother Alvin, talagang kaya mo. Sa aking palagay, ang young Miss Irish na ito ay tila naibigay na ang kanyang puso sa iyo. Nang marinig ni Alvin ang walang kabuluhang mga salita ni Sandro, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at tumutol siya. Kuya Zhang, naiinggit ka ba sa akin? Kung naiinggit ka, pagkatapos ay tatalakayin ko ito ng maayos kay Hipag mamaya, at hiniling sa kanya na payagan kang makakuha ng isang babae. Panalo ka. Sa sandaling sinabi ito ni Alvin, agad na natahimik si Sandro, at hindi niya ipinagpatuloy ang pakikipagtalo kay Alvin.
O marahil, masasabing ang kanyang Achilles na takong ay hinawakan ni Alvin. Panginoong Wilbur. Kuya Kong. Patriarch Flair. Samantala, ang mga miyembro ng Zhang Clan na naiwan ni Sandro ay dumating sa pangunguna ng Patriarch ng Zhang Clan, at bahagyang magalang nilang binati sina Wilbur, Elder Kong, at Tyson. Kasama sa grupong ito ng mga tao ang pangalawang kapatid ng Sandro, si Roland. Sa makatuwid, si Alvin ay tumingin ng ilang beses sa kanila. Matapos tingnan ni Alvin si Roland, ang kanyang orihinal na normal na ekspresyon ay agad na namutla, at tila si Alvin ay isang nakakatakot na halimaw. Sa Dark Cloud Dynasty, ang Zhang Clan ay maaaring ituring na isang mabigat na clan, ngunit bago ang Flair Clan, ito ay lubhang mas mababa. Sa Dark Cloud Dynasty, ang Imperial Family ay walang alinlangan na ang pinakakakilakilabot na kapangyarihan, sa ibaba nito ay ang Flair Clan, at ang iba pang mga first-rate na kapangyarihan tulad ng Zhang Clan ay nasa ibaba lamang. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.